Ganito rin ba kayo magluto ng biko? Nako, kung hindi nyo pa ito nasubukan, subukan nyo na to. Bago natin simulan ng pagluluto at ay makikita nyo, gabi na talaga ako nakauwi ng bahay kasi hapon na ako lumabas. Ayaw ko pa sana lumabas kanina kasi hapon na ako nakapag-isip na nakapag-promise pala ako sa kanya na ipagluluto ko siya ng biko. Pero ayun na nga, nakapag-promise ako sa kanya na ipagluluto ko siya ng biko ngayong araw kaya lumabas na lang talaga ako. Ginabi na talaga ako pag-uwi nito kasi doon na talaga ako sa palengke namili. At para hindi na ako lalabas kinabukasan at ayan, bumili na rin ako ng ulam namin para bukas. Kaya minsan talaga ayaw ko pumunta ng palengke kasi kahit ano lang yung nakikita ko na gusto kong bilhin. Ito pala yung isda na napili ko na iulam namin bukas at may naisip na naman akong recipe niyan. At kung gusto niyo malaman kung anong recipe ko noon, abangan niyo yung video ko bukas. Pagkatapos ko nga magsaing ng kanin dito at ayan, niluto ko na agad itong malagkit na bigas. Wala din pala akong lulutuin nga ulam ngayon kasi bibigyan kami ng ulam doon sa kabilang bahay. Kapag ako talaga nagsasaing ng bigas, 2 beses ko talaga yan binabanlawan. Banlaw ba tawag noon? Ay hindi pala, 2 beses ko siyang hinugasan. Ano ba yan? Papansinin niyo yung mga bigas na binibili natin, meron yung mga insekto sila sa loob. Parang hindi ko alam kung anong pangalan nun, basta may papansin niyo rin yan. Pero dito talaga ako magaling kapag naglagay na ng tubig. Hindi ko na yan tinatakal, kundi tinatansya-tansya ko na lang yan. Kapag unang bili ko siya ng bigas at hindi ko pa nasusubukan yung klase ng bigas na yun, unang saing ko doon, nagtatakal ako ng tubig. Pero sa pangalawang saing na, hindi na ako nagtatakal, kundi tansya-tansya na talaga ako. May mga bigas din kasi na dapat kunti lang yung tubig, minsan din dapat maraming tubig. Lalo na kung maalsa yung bigas, dapat ramihan talaga ng tubig. Pagkatapos ko nga magsaing nito ng malagkit at ayan, isusunod na natin yung ating gata at gagawin natin siyang latik. Doon sa iba, nakikita ko talaga pag nagluluto sila ng biko, hindi nila ginagawang latik yung gata. Nagawa nilang mantika o yung lumalabas na yung katas ng mantika at saka may laman yun eh. Nakalimutan ko na anong tawag doon, basta gumagawa si mama noon kapag gumagawa siya ng langis ng niyog. May kanya-kanya naman tayo kung paano magluto ng biko, pero yung talaga napapansin ko dito, lalo na dito sa Maynila talaga. Ginagawa muna yung langis ng niyog tapos tanggal yung parang laman niya at nilalagyan ng tubig. Nang isang beses nga nakakita ako ng paano magluto na nagulat talaga ako kasi iba talaga sa amin. Wala talagang langis ng niyog na mangyayari doon kasi ginagawa muna naming latik. Dito sa kanila kasi langis na ng niyog tapos nilalagyan ng tubig saka nalaglagyan ng asukal. First time ko din makakita yun kaya nagulat talaga ako pero yung resulta din, biko din naman. Hindi din pala brown sugar ay nilalagay namin doon kapag kami nagbibiko. Ang nilalagay namin doon ay kamay. Kamay yung nilalagay namin yung parang maitim na asukal pero dito kasi brown sugar na siya. Wala nga din ako nakikitang kamay dito. Hindi siya kalamay ha, basta kamay yung tawag sa amin pero hindi kalamay yun. Pag ako talaga nagluto ng biko na ako nakapakatagal, ganito na yung resulta kapag kumukulo na siya pero meron pa tayong hinahanap na texture sa kanya. Yung hindi na naghihiwalay yung latik doon sa ating sandok, yung dumidikit na siya. Ganong consistency ang hinahanap natin. Kapag nagluto talaga ng biko nako, mangangalit talaga yung braso mo sa kakahalo. Halo nga ako ng halo dito para hindi siya masunog yung pinakailalim niyan. At dahil hindi pa natin makuha yung consistency na hinahanap natin dito, kita nyo po naman dyan yung latik natin nahihiwalay pa doon sa sandok natin kaya hindi pa talaga yan pwede. Ditong part na nga parang nag-iiba na rin natin yung ating latik kaya ayan, patuloy lang natin tong hahaluin. Yung consistency man na sinasabi ko sa inyo, makikita nyo rin yan mamaya. Kung naaamoy nyo lang tong ginagawa ko nako, matatakam kayo sa niluluto ko. Ito din talaga yung isa ko sa gusto ko pag nagluluto ako ng biko kasi sobrang bango. Yung latik natin para dito, lalo na talaga siyang malagkit ng malagkit. Kita nyo naman yan, parang ayaw din siya maghiwalay dito sa ating sandok. Pero hindi pa talaga yan. Meron pa talaga tayong hinahanap na consistency. At the moment, ito na yun talaga guys. Makikita nyo talaga, iba na itsura niya. Kahit i-back forward nyo pa yung video natin, ako, iba talaga itsura na nito. Iba yung consistency na nito. At ito na yung hinahanap natin kay halo na natin yung ating malagkit na kanin. Kung makikita nyo dyan, diba, mas marami nang naiiwan dun sa ating sandok. Kaya ito na yung hinahanap natin talaga. Kung naamoy nyo lang talaga yung naaamoy ko ngayon, ako, matatakam talaga kayo sa niluto ko. Kapag papatagalan pa pala natin to, pwede nang masunog itong ating ginagawa. Hininaan ko pala yung apoy dito at lalagyan na natin yung ating malagkit na kanin. O kayo ba, ganito din ba kayo magluto? Kasi ganito talaga ako magluto ng biko. At dahil wala akong kasama dito sa bahay, hinilagay ko na lang talaga lahat ng malagkit na kanin dyan sa ating latik. At dito na part talaga yung pinakaayaw ko kasi nako, napakabigat to sa braso. Kapag marami yung lulutuin mong biko tapos ikaw lang mag-isa, nako, mangangalit talaga yung braso mo. Ito palang malagkit na bigas, binili ko yan kalahating kilo lang din. Tapos yung gata naman ay kalahating kilo din. Tapos ang nilagay ko naman yung asukal dito ay 1/4 lang. Doon kasi sa probinsya namin, kahit ilang niyog pa yung ilalagay namin dito. Sabi nga nila kasi kapag marami daw yung gata, mas masarap din yung biko. Alala ko nga dati, 1 kilo't kalahati na malagkit tapos yung niyog na nilagay ay 7 piraso. Grabe, madami talaga yung 7 piraso ng niyog. And this is the moment talaga maghahalo na tayo. Kita nyo naman, ako nahihirapan na talaga ako dito. Aside na mataas pa yung lutuan namin, ako, ang bigat talaga pagbabaliktad-balikta rin. Ilang beses
beses na din ako nagluto ng biko dito sa Maynila pero hindi ko talaga makuha yung lasa na nandun sa amin. Iniisip ko nga baka iba yung kasi hinahalo namin. Dito kasi asukal talaga ng halo namin. Tapos dun sa amin yung kamay nga yung hinahalo kapag nagbibiko. Yung kamay talaga hindi ko makita dito sa Maynila kaya siguro hindi ko makuha yung lasa na gusto ko na katulad doon sa amin. Hindi ko rin kasi alam anong tawag ng kamay dito sa Maynila. Kaya tingin ko talaga yung kulang sa pagluluto ko ng biko. Kahit nga yung mama ko na nagluto ng isang beses ng biko dito sa Maynila, sabi nga niya sa akin iba daw yung lasa. Natatawa nga ako doon kasi sabi niya baka iba daw yung malagkit dito sa Maynila at saka iba daw yung gata. Pero sabi ko nga sa kanya hindi yun yung dahilan yun kasi pareho lang naman yung malagkit doon sa probinsya at dito sa Maynila. Tapos yung gata pareho lang din kasi niyog naman pareho. Sa tingin ko talaga dahil yun sa asukal na ginagamit namin at hindi kamay yung pinaghalo namin doon sa biko. At sa wakas nga nahalo ko na din siya pero meron pa talagang pumuputi-puti dyan sa ilalim. Pero yung apoy natin dyan sobrang hina lang talaga niyan. Patapos na nga ako dito kaya iniwanan ko na yan, kinuha ko na yung lagayan ko. Grabe, dito talaga ako natuwa paglagay ko. Katinan nyo naman, dire-diretso niya, walang dikit talaga dun sa pinaglutuan ko. Kaya nakakaganda talaga kapag meron ka talagang non-stick na pan. Kapag nagluluto kasi ako ng biko, tapos isa yung ginagamit ko, yung hindi non-stick na ko, may naiiwan talaga doon. Nagkakaroon ng tutong sa ilalim, kaya mas mabuti talaga kapag nagluto kayo ng medyo malagkit, dito kayo magluto sa non-stick na pan. Ito din pala yung pinaglagayan ko is 1,500 ml din yan na glassware. So by 1 take 1 ko din yan siya nabili. Tamang-tama lang pala talaga dito yung kalahating kilo, tapos 1,500 ml na lagayan. At ayan na nga, pinapakita ko sa inyo yung kawali ko na pwede pa nating paglutuan. Nang lumamig nga na tong biko na to at ayan, titikman ko muna. Ako muna titikim kasi ako naman yung nagluto. Charot. Isang kainan nga lang muna tayo nito kasi hindi pa ako naghahapunan. Pangtikim lang talaga to. Kakatapos ko nga lang maligo nito, tama-tama talaga na medyo malamig na to biko. At ayun, unang bite ko pa lang dito, nagustuhan ko naman yung lasa niya. Pero iba talaga yung lasa pag doon sa amin. Nakalimutan ko din pala to, mabigat to sa tiyan. Kaya ayun, nung naghapunan kami, hindi na ako nakakain ng kanin. Mga 2 subuan lang yata ako nung kumain tapos hindi na ako nag-ayaw ako ng kanin kasi nabusog na talaga ako. Ganun lang yung karami pero nabusog na ako niyan. At kinabukasan nga ito na lang yung natira. O diba kalahating kilo, 2 lang kami pero ito na yung natira. Ito na din kasi yung pinag-agahan namin tapos partner ng kape kaya ang sarap talaga niya. Kung nagustuhan nyo pala yung video ko, huwag nyo kalimutan mag-like and subscribe.